Sound check. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating Friday evening prayer meeting. Munti ko sabihin worship service, sa ating Sunday evening prayer meeting. Tayo nagpapasalamat sa Diyos. Itong nakaraang mga oras ay maulan. At salamat po sa Panginoon sa patuloy niyang pag-iingat. Usong-uso ang ubo, sipon, trangkaso. At patuloy tayong magpalanginan sa isa't isa. And sa atin mga kasama dito sa church and also sa ating mga kasama sa ating live stream, welcome po. Kung meron kayong mga prayer requests, please isend nyo ho sa atin hong JCBC Facebook page para makita ho natin at maipag-pray ang mga bagay po na yan. Pero bago ho tayo magsimula sa ating gawain ngayong gabi, ilan ho mo ng mga reminders and announcements para ho sa ating mga kapatira dito sa JCBC. At ang atin hong gawain sa Sunday will be the same time, same schedule, same channel. At umaga ho, 8:30 ang ating Sunday School, 10 a.m. ang ating Sunday morning worship service, at 6 p.m. po ang ating Sunday evening service. And then sa hapon, ang ating mga young people, busy sila sa paghahanda sa darating na youth conference sa December 3. So, pero meron din, hindi mawawala yung youth fellowship this Sunday afternoon. So pag-pray po natin yan, ang ating December is medyo full-packed. Ang December 3 Youth Conference and also ang atin hong mga kasalan na magaganap dito sa church. December 19, meron tayong mga kapatirang ikakasal. December 23 also. And then yung atin hong Christmas service, pag-pray nyo ho, at meron hong ilang mga kapatira nag-suggest ng a little earlier, a week earlier. In-announce natin ang December 18, pero dahil meron tayong mga kapatiran, kinabukasan ay may kasalan, so we're thinking of making it December 11. So magmi-meeting ho ulit ang ating mga kapatiran, pag-aaralan itong mga bagay na ito, and para ho, medyo mas maluwag sa bawat isa. So pakisama ho yun sa prayer. And then also, pag-pray ho natin yung atin hong mga gawain ng December 25 at December 31. Alam ho natin ay medyo nasa celebratory thinking ang mga tao, behavior, but as we have reminded, ang pagdiriwang sa kapanganakan ni Jesus ay hindi inutos ng salita ng Panginoon. We do not see anything bad na ipagpasalamat at alalahanin at ipagdiwang ang pagdating ng tagapagligtas, pero merong inutos. At yun yung pagtitipon, yung pagsamba sa Panginoon sa unang araw ng linggo. And that should be the priority of the believer. So muli, i-remind lang ho natin ang atin ho mga kapatiran sa mga gawain December 25, December 31, inaasahan na tayo ay patuloy na masumpungan sa gawain sang ayon ho sa kalooban ng Panginoon. Okay, so those will be our reminders and announcements. Pag-pray ho natin ang mga bagay ho na ito and patuloy tayong maki-involve yung ating mga sarili, lalo na itong December 23 at ang mga kapatiran sa JCBC, kahit na tayo hindi kabataan, ay maganda nandito tayo to help, to serve, para yung ating mga young people din naman ay mag-enjoy at makapakinig. Yun yung pinakamaganda at mahalaga ng salita ho ng Panginoon. Okay, so let us begin our ang ating gawain ngayong gabi sa pamamagitan ho ng pag-awit, and let us request si Brother Tristan na tayo ho ay pangunahan. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay mawit sa Panginoon. Awitin po natin, I must tell Jesus. Tell Jesus all of my trials. I cannot bear these burdens alone. In my distress, He kindly will help me. He ever loves and cares for His own. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. I must tell Jesus.
Jesus all of my troubles. He is a kind, compassionate friend. If I bad ask Him, He will deliver. Make up my troubles quickly and end. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Tempted and pride, I need a great Savior, one who can help my burdens to bear. I must tell Jesus, I must tell Jesus, He all my cares and sorrows will share. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Oh, how the world to evil allures me. Oh, how my heart is tempted to sin. I must tell Jesus, and He will help me over the world, the victory to win. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Magsupong lahat. Ayan, purihin po ang pangalan ng Panginoon. And also, I would like also to thank yung ating mga kapatiran na patuloy na nag-pray po sa akin for almost 2 weeks. Una ay nagkatrangkaso. And then last Monday naman ay yung sore throat. Today lang po, yung unang araw na walang pain. And gusto ko nating ingatan ito. At patuloy ho na nag-antibiotic. And because of that, ay nag-invite ho tayo ng imported na guest speaker. Yung prayer meeting natin. In-import natin all the way from Marilao. At sa gitna ng ulan at matinding traffic na kanyang sinuong. Salamat sa Panginoon na meron tayong kamanggagawa na willing and able. Yung iba willing, hindi able. Yung iba disabled pa. But this one is willing na, able pa, pogi pa, sabi niya. At siguro alam niyo na kung sino yun with all that clues at pag-pray ho natin. And let us give our attention sa salita ho ng Panginoon. And let us request Brother Daryl Velasco to come and to teach to us the God's Word. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Sa malamig na panahon, malamig po ang panahon natin ngayong gabing ito. Ang atin pong pag-aaralan ngayong gabing ito ay may kinalaman sa ating pagtitipon bilang isang iglesia. Alam po natin ang naging kalagayan ng mga iglesia, hindi lang po nitong ng church natin na JCBC, kundi ng kalahatan ng mga iglesia nung pumutok ang pandemic. Nagkaroon ng lockdown at marami sa mga simbahan ay nag-transition into virtual or online. At makikita po natin ngayong taon, biyaya po ng Panginoon ay naging maluwag na ang kalagayan natin. Nagbalikan na ang maraming mga iglesia, nagbukas na muli ang maraming mga iglesia, nakakapagtipon ng muli. Ngunit makikita pa rin po natin na naroon pa rin yung epekto ng pandemya. Hindi lang siguro yung COVID mismo, kundi yung naging
sabihin natin, gamitin ko yung word na convenience na dala ng transition into virtual or into online. At makikita po natin yan na ito yung makikita natin sa maraming mga iglesia na ito yung kalagayan na bagamat, yes, ang mga iglesia ay nagbukas ng muli, pero marami sa mga mananampalataya ay parang hindi pa rin talaga tuluyang nakababalik sa pagtitipon sa iglesia. Kaya ito po yung pag-aaralan natin, 10 mga dahilan kung bakit dapat bumalik sa church. Bakit nga ba mahalaga? Bakit mahalaga na nagtitipon ang isang iglesia? Dahil, pag-aaralan natin ito dahil, ini-encourage natin ang bawat isa, ang bawat mga mananampalataya na magtipon bilang isang iglesia. Pero ang tanong, bakit? Bakit ba? Bakit hindi na lang ituloy since ang ganda Ang ganda ng virtual, ang ganda ng online. Diba? Napaka-convenient. Sa totoo lang po, napaka-convenient. Pagkagising mo ng umaga, ng linggo, pagkagising mo, buksan mo yung cellphone mo, punta ka sa live ng church, ayun na, kahit nakahiga ka pa, wala nang ligo, walang bihis, di mo kailangan mag-polo, di mo kailangan mag-dress, o kung ano man, wala. Ayun na, andyan na. Pwede ka pang makatulog, pwede ka pang kumain, pwede ka pang nagluluto, kung ano man habang nakikinig. Right? So, napaka-convenient. So, ang tanong, bakit? Bakit kailangan nating bumalik sa church? Bakit kailangan nating magtipon? Bakit kailangan yung physical gathering? Ano yung kahalagahan nito? So, ito po yung mga bagay na pag-aaralan natin. Yung mga dahilan. No, biblical na mga dahilan and practical din naman na mga dahilan kung bakit dapat tayong magtipon-tipon bilang mga mananampalataya sa loob ng iglesia. So, ito po yung mga dahilan rito. Una po na makikita natin na dahilan dito, tayo ay nilikhang may katawan. Tayo ay nilikhang may katawan. Puntahan po natin saglit sa Genesis chapter 1, verses 26 to 27. Genesis chapter 1, verses 26 hanggang verse number 27. Ang sabi po rito, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over the every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in His own image, in the image of God created He him, male and female created He them. And so makita natin yung storya, na si Adan ay ginawa, nilikha ng Diyos magmula sa alabok, At si Eva naman ay nilikha ng Diyos magmula sa tadyang ni Adan. So makita po natin dito yung katotohanan na merong physical na katawan. Ano ibig sabihin? Nung nilikha ng Diyos, tayo bilang mga tao, tayo yung mga physical beings. Tayo may physical na katawan. Ibig sabihin, ang punto po rito, hindi tayo virtual beings. Hindi po tayo yung hindi ikaw yung screen name mo sa Zoom. Hindi ikaw yung pangalan mo, profile picture mo sa Facebook. Why? Hindi tayo virtual beings. Tayo yung mga physical beings. Meron tayong physical na katawan na nilikha sa atin ng Panginoon. At makita po natin, ang disenyo ng Diyos sa atin ay meron tayong mga tinatawag na mga senses. Dinisenyo tayo ng Diyos na makakita, na makarinig, makatikim, makahawak, makadama ng mga physical na mga bagay dito sa mundong ito. At yun po yung makikita natin na limitasyon pagdating sa virtual. Yes, makikita mo, may video, maririnig mo, pero hindi mo magagamit ang ibang mga senses mo bilang isang physical being.
Halimbawa na lang, hindi mo magagamit ang iyong pantikim. Yung mga breakfast natin sa umaga, hindi mo matitikman. Hindi mo matitikman. Hindi mo talaga, kumbaga yung physical na touch. Ngayon wala nang pakikipagkamay fist bump na. Pero meron pa ring physical touch. Hindi mo magagawa po 'yun sa Zoom, sa Facebook. Hindi mo magagawa 'yun. Yes, parang magkakasama kayo, animoy magkakasama, pero naroon ang punto na tayo'y nilikha ng Diyos as physical beings. Meron tayong physical na mga katawan. Kaya nga po makita natin, kaya nga ang punto ron, merong limitasyon. Yes, biyaya po ng Panginoon ang online world, ang virtual world, ang Facebook, ang Zoom, ang live, biyaya po ng Panginoon yan. Pero meron niyang limitasyon. Merong mga bagay yan na hindi kayang gawin. May mga limitasyon. And as habang tumutungo po tayo sa mga iba pang mga punto natin, mamaya makikita natin yung iba pang mga limitasyon na ito. At makikita po natin isang magandang sinabi rito ng sumulat nitong lesson na to, na sabi niya, walang mga nagmamahalan ang masisiyahan na hanggang long distance relationship na lang sila. Dapat ganun din ang pagmamahal ng bawat isa sa church family. Sa church family. Di ba po? Sa isang typical na relasyon, walang gusto na palagi na lang silang #LDR. Long distance relationship na lang sila palagi. Palagi na lang silang sa cellphone magkausap. Walang nag-i-stay na ganung klaseng relationship. So dapat po ganun din ang pagmamahal natin bilang isang iglesia, bilang isang bahagi ng church family. Ang ganda ng ginamit niya rito, church family. Tayo isang family. Later on, mayroon pang punto po dyan patungkol dyan. So yun po ang una natin. Tayo ay nilikhang may katawan, may physical na katawan. Pangalawang dahilan, ang church ay iisang katawan. Ang church, ang kabuuan ng iglesia ay iisang katawan. So sabi po rito, sa Ephesians chapter 1, verses 22 to 23, puntahan po natin yung saglit. Ephesians chapter 1, verses 22 to 23. Sabi po rito, sabi po na salita ng Diyos, and had put all things under His feet, and gave Him to be the head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. So makita po natin dyan, yung napakagandang katotohanan na dito sa lupa ay merong katawan si Kristo. At ang katawan ni Kristo ay ang iglesia, ang mga mananampalataya, ang church. So makita po natin na ang bawat mananampalataya ay bilang parte ng isang bahagi, ay magkakaibang bahagi po tayo ng katawan. Ngunit, tayo'y magkakaugnay. Ang ibig sabihin po niyan, hindi tayo independent sa isa't isa, kundi tayo ay interdependent. Nakuha niyo po? So, hindi tayo namumuhay bilang mga mananampalataya, bilang bahagi ng isang katawan, hindi ka namumuhay na nahiwalay doon sa iba. Na namumuhay tayo na interdependent sa bawat isa, na para tayong iba't ibang mga bahagi ng katawan. Para tayong yung mga spiritual gifts natin bilang mga mananampalataya, para tayong mga tenga, parang mga mata, parang mga kamay, mga paa, na merong kanya-kanya itong mga functions. Meron itong kanya-kanyang mga bahagi na ginagampanan para sa paglago ng katawan. At sabi po rito, kahit na nakadistansya tayo sa isa't isa, sa idea ng virtual, yes, katawan pa rin tayo ni Kristo. Totoo yun. Pwede natin sabihin, well, kapag nasa virtual tayo, sa online tayo, sa Facebook, katawan pa rin tayo ni Kristo. Totoo yun. Totoo yun. Pero, tulad ng isang malusog na katawan, hindi dapat tayo manatiling dislocated.
Ano? Hindi tayo pwedeng na-dislocated. Kailangan dahil bilang isang parte ng katawan, naroon ka sa tama mong lokasyon. Kung nasaan ka dapat. Bilang bahagi ng katawan. At dapat nagpa-function ka according doon sa function na inilagay ng Diyos sa'yo. Dahil, alimbawa na lamang po, sa bahagi ng isang katawan, kapag ang tainga ay hindi nag-function ng maayos, mahirap po yun. Mahirap. Sa akin lang, yung trabaho ko sa angkas, mahirap pag di ko naririnig ang mga sasakyan sa paligid ko, yung mga busina. Maaari ako madisgrasya. So kapag hindi nag-function ng maayos ang isang bahagi ng katawan, hindi magiging malusog ang katawan na iyon. So makikita natin, una, nilikha tayo mayroong physical na katawan. Pangalawa, tayo ay iisang katawan. At bilang isang katawan, meron tayong kanya-kanyang mga functions, mga roles na dapat gampanan. Pangatlo, inaakay tayong pabalik ng banal na spirito. Napakaganda po nito. Nang banal na spirito mismo ang siyang nag-aakay sa atin pabalik na tayo magtipon-tipon bilang mga mananampalataya. Dahil ang mga mananampalataya ay hindi lamang isang katawan, tayo rin ay mayroong iisang espiritu. Ephesians chapter 4 verse number 4. Basahin po natin doon. Ephesians chapter 4 verse 4. Sabi po rito, there is one body, one spirit, even as ye are called in one hope of your calling. So makita natin dito, merong iisang espiritu, ang isang iglesia. So ang ganda nga ng argument niya rito sa lesson na to. Sabi niya, ang pangatlong persona ng Trinity, ang banal na spirito, ay naninirahan sa church ng Diyos. Ibig sabihin ng iglesia, ang mga mananampalataya, at inaakay niya tayo sa pagkakaisa. At sabi niya, hindi maaaring hatiin ang espiritu ng Diyos. Hindi pwedeng hatiin dahil iisa lamang ang espiritu ng Diyos. Kaya sabi niya, kapag ang mga mananampalataya ay sapilitang pinaghihiwalay, nararamdaman natin ang tensyon. Kagaya ng isang goma na todong nakaunat. Mga kapatid, nararamdaman ba natin yung tensyon? Kapag tayong mga mananampalataya, naramdaman ba natin yung tensyon nung pandemya? Nung nag-lockdown? I hope na sana ramdam natin yung ganong klaseng tensyon na bakit tayo pinaghihiwalay? Bakit? Dahil mayroong iisang banal na spirito na nakatahan sa ating mga mananampalataya. So katulad ng isang gomang, sabi niya, ang spirito na nakatira sa atin ay naghahangad na tayo ay magkasama-sama. Yun ang desire, yun ang hangad ng banal na spirito. At kagaya nga po ng goma na humihila, na umihila, ay babalik. Ayun yung kanyang argument dito. So, makita natin na dapat merong tensyon sa ating mga mananampalataya kapag hindi tayo nakapagtitipon. Kapag wala tayo doon sa gathering. Kapag wala tayo doon sa itinakdang pagtitipon. Lalo sa araw ng pagsamba. Pang-apat na dahilan, tayo ay isang espiritual na pamilya. We are a spiritual family. Tayo'y pamilya. Sabi po rito, sa church, ang Diyos Ama ang nag-adapt sa atin. Siya po ang nag-adapt sa atin. Kaya tayong lahat ay mga espiritual na magkakapatid. Ano pong sinabi ng 1 Timothy chapter 3 verse number 15? Ang ganda ng ginamit dito. 1 Timothy chapter 3 verse number 15. But if I tarry long, that thou mayest know how to oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth. So ang ginamit po dyan, yung word na house of God ay sambahayan. So ginamit yung ideya ng church sa isang family, sa isang house, sa isang tahanan, sa isang sambahayan. Ganon niya ginamit. Ganon ginamit ni Apostol Pablo yung isang iglesia.
So dapat hindi natin na-feel na tayo yung magkakaiba. Kaya nga makikita natin nung sinulat niya kay Timothy ito, binanggit niya rito, tinawag ni Pablo yung mga mananampalataya na mga ama, ina. Actually, kung translate natin sa panahon natin, meron ding mga ate, kuya, meron ding mga anak na lalaki, anak na babae. So makita natin, nandun yung ideya, maging sa isipan ni Apostol Pablo, nung kanyang sinulat ito, na ang isang iglesia ay isang pamilya, isang sambahayan. Kaya nga po makita natin, ang pamilya, well, sa setting, sa atin na lang, makaka-relate po tayo dito bilang mga Filipino. Dahil tayo yung mga family-oriented eh. 'Di ba? Gusto natin ang mga pamilya ay hindi magkakahiwalay. Ano po, sa amin na lang, sa amin, well, nakakatuwa kapag kaming family ay nag-video call kasi magkakahiwalay kami. Magkakahiwalay na kami. Si Sheila, ang kapatid ko, naroon sa Canada. Si Papa, nandoon sa barko. Minsan si Darwin, nandoon din. Well, nandito siya ngayon. Pero minsan, nag-video call kami. Magkakahiwalay. Kumbaga parang isang pamilya kami. Yes, magkakasama kami doon sa virtual, doon sa video call na yon. Pero there's something missing. Meron pa rin sa akin na lang, sa akin personally, kumbaga ilagay natin sa context ng family, naroon pa rin yung desire ko na sana minsan isang araw, magkasama-sama pa rin kaming family, may talagang reunion kami na physical talaga, na magkikita-kita, magkakasama-sama. Why? Kasi there's something dun sa physical na magkakasama-sama kayo eh. Yes, nandyan nga yung video call, nandyan yung Facebook, no? Biyaya ng Panginoon, pero there's something missing. At nawa po, ganun din yung ating maramdaman sa loob ng iglesia. Na katulad ng isang pamilya na hindi tayo dapat na okay na to. Okay na tong narito lang tayo sa cellphone, nasa likod ng cellphone, nasa likod ng camera, nasa likod ng laptop or ng tablet or ng iPad. No, kasi there's something pa rin. Dapat ma-feel natin bilang isang family, there's something missing kapag naroon lang tayo sa virtual world. Kaya nga po, ang lahat na may kakayanang magtipon ay dapat magsumikap na makasama sa ating life-giving family reunion. Ang ganda ng ginamit niya na ang bawat pagtitipon bilang mga mananampalataya is like a family reunion. Para itong family reunion. Di ba? Kanina nabanggit, this coming na December, magpapasko, marami sa atin magkakaroon ng mga family reunion. And one of the exciting na mga nangyayari ito sa taon, na nagkikita-kita kayo, magkakasama kayo, mga magkakabatid, mga pinsan ninyo, minsan nandyan pa, mga pamangkin, lolo't lola nandyan. Ganon din po. Ganon din yung idea ng ating pagtitipon-tipon bilang mga mananampalataya. Nawa, magsumikap po tayo na makasama sa ating life-giving family reunion. Family reunion. It's like a family reunion. Of course, ang focus natin ay sambahin ng Panginoon. Yan po ang ating end. Yan ating ultimate purpose, ultimate goal natin. Pero makita natin na, yes, nandun pa to sa ibang mga punto, yes, ang goal natin ay luwalhatiin ng Panginoon. Pero naroon din ang purpose natin na maglingkuran sa isa't isa. Na magpakita ng pag-ibig sa isa't isa. At hindi mo po yan maipapakita kapag watching in Facebook ka lamang. Hindi mo yan talaga maipapakita. Watching in Zoom lamang tayo. Number 5 na dahilan. Number 5, ang preaching ay isang sagradong kaganapan. Ang preaching ay isang sagradong kaganapan. Now, marami po sa atin ay nakikinig din sa mga online preachings. Ako po, personally, ay nakikinig sa mga series preachings sa YouTube, sa online. Ang lolo ko, si John MacArthur, ang isa pang lolo ko, si Lawson, yung every night na devotion niya. Kung nasusundan nyo po yun, naka-notify sa inyo yun, ay magpa-pop up yun sa inyo. Nakikinig po tayo dyan. Praise God sa mga availability ng mga online. Pero
nawa po makita natin na wala pong online pastor. Wala pong online pastor. Hindi po natin pwedeng sabihin na okay na yan. Nakikinig naman ako, mga theologians pa nga yan, matitindi. Pero wala pong online pastor. Hindi mo pwedeng tawagin ang isang mangangaral na pinakikinggan mo lamang sa video na iyong pastor. Magkaiba po iyon. Bakit? Dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos, ang ideya po ng pangangaral ng salita ng Diyos, ang itinilagang pastor ay dinidisipulo niya ang mga tupa na itinilaga ng Panginoon sa kanya. So hindi po yun magagawa ng isang quote-unquote online na pastor o online na pinakikinggan natin. Hindi talaga tayo madidisciple. Why? Dahil hindi niya naman talaga, kumbaga, ay nakikita mismo yung kalagayan ng mga mananampalataya na nakikinig sa kanya online. Nakuha niyo po? So ganun din tayo sa iglesia. Yung pastor na itinilaga sa iglesia, hindi niya talagang makikita yung totoong kalagayan ng bawat isa sa atin. Kung nasa online tayo, kung nasa Facebook tayo, kung hindi tayo magkakasama, kung hindi tayo nagtitipon-tipon. So, yung idea, yung pangangaral ng salita ng Diyos ay itinalaga ng Panginoon para ang pastor na kanyang inilagay sa bawat iglesia ay idisipulo niya ang mga tupa na inilagay ng Panginoon. So, sabi po rito, ang isang kapistahan, ang ganda ng argument na binigay niya rito, ang isang kapistahan na-enjoy ng sama-sama. Ang isang kapistahan na i-enjoy ng sama-sama ay mas mabuti kaysa pagkain ng mag-isa. Yes, para tayong magkakasama sa online, pero naroon ng idea na mag-isa ka lang naman talaga na nakikinig doon. Pero yung isang kapistahan, parang fiesta, na kumakain tayo, nag-feast tayo doon sa salita ng Diyos, ng sama-sama. Na nai-enjoy natin ng sama-sama yung pangangaral ng salita ng Diyos. Yung inihanda na pagkain ng salita ng Diyos para sa atin. Masigit pa rin po yun. Nung magkakasama tayo na pinagpipiesta, o tama ba yung salita ko, nagpi-feast over tayo dun sa salita ng Diyos ng sama-sama. Kaysa naroon ka lamang sa cellphone mo, naka-loudspeaker, pinakikinggan mo. Hindi mo yun ma-enjoy talaga ng fully. Kaysa yung kasama mo ang ibang mga mananampalataya. At isang napakagandang dahilan din po, pang-anim, walang katulad ang sama-samang pag-awit. Walang katulad ang sama-samang pag-awit. Walang kahalintulad na karanasan sa mundo ang congregational singing. Walang kahalintulad po yan. Psalm chapter 95 verses 1 and 2. Psalm 95 verses 1 and 2. Psalm 95 verses 1 and 2. Sabi po ng salita ng Diyos, "O come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation." Verse number 2. "Let us come before His presence with thanksgiving and make a joyful noise unto Him with psalms." That's the idea ng congregational singing. Tayo gumagawa ng, ang ganda nga ng ginamit dyan, joyful noise para sa Panginoon. Ang sabi po rito, ang sama-samang pag-awit ay nagbibigay luwalhati sa Diyos. Totoo po yun. Ito'y nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. At sabi diyan, ito'y sa pamagitan ng muling pagdadakila sa Kanya sa puso ng mga taong kabilang sa Kanya. Yes, totoo po yun. Yung sama-sama nating pag-aawitan ay nagbibigay ng kaluwalhatian, ng kaluwalhatian sa Panginoon. Pero hindi lamang po yun. Yung sama-sama nating pag-aawitan ay nagpapalakas din po, nag-i-encourage ng bawat isa. Colossians chapter 3 verse number 16. Colossians chapter 3. Verse number 16. "Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another," sa pamagitan daw po ng
in psalms, in hymns, in spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. So makita po natin na ang pag-aawitan ng mga spiritual songs, ng psalms and hymns, yung congregational singing, ay nag-a-admonish sa atin, nagpapalakas sa atin. So, in a way, yes, dinadakila natin ang Panginoon, niluluwalhati natin ang Diyos. At the same time, pinapalakas po natin ang bawat isa. Through congregational singing, we admonish one another. So, mahalaga ito. Itong pagtitipon-tipon at pagsasama-sama natin na pag-aawitan. At sabi po niya rito, maririnig ng Diyos ang mga papuring galing sa church at mas mainam kung naroroon tayo na sama-samang nagpapahayag ng papuri sa Diyos. Mas mainam na sama-sama tayo. Well, naalala ko po sa fellowship namin minsan, nag-awitan kami sa Zoom, nag-open kami ng mga microphone namin para kahit paano, parang feel namin na magkakasama kami. Hindi po nagsabay-sabay. Kasi, di ba, connection yan eh. Di ba? Isisend pa yan doon sa satellite, babalik, ganyan. So, may delay. Hindi sabay-sabay. Hindi mo talaga may enjoy. Sabi ko po sa inyo, hindi mo na-enjoy yung nandyan ka nakikinig habang nagpapaawit dito si Brother Gab o si Brother Tristan, tapos sinasabayan mo lang. Sabi ko po sa inyo, walang mas higit pa na sama-sama rito, naririnig mo yung boses ng mga mananampalataya na umaawit. Na naririnig mo yung katabi mo na parang sintonado tong katabi ko Pero walang mas higit pa ron dahil nagbibigay ng papuri yun sa Panginoon. At magkakasama kayo na nagbibigay papuri kaysa ikaw lang nakakarinig ng sintonado mong boses sa bahay. Na mas maganda na sama-sama tayo rito. Na naririnig natin yung mga boses po natin. Walang katulad ang sama-samang pag-awit. Number 7, kailangan natin ang baptism at Lord's Supper. Kailangan natin. Well, may mga nakita ako noon sa Facebook, ginawa nila ito virtually. Ginawa nila ito virtually. Itong Lord's Supper. At ganun din, parang ganun din yung baptism. Hindi ko lang talaga alam paano nangyari yun. Paano nangyari yun? Pero hindi yun ang disenyo. Why? Dahil ang baptism at Lord's Supper ay mga pictures ng gospel. Ito po yung kumbaga ay mga simbolo ng gospel. So kapag may binabaptize, nakikita mo mismo ng iyong mga mata ang gospel. As if, dahil sinisimbolo nito ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. At ang Lord's Supper, ay natitikman natin ang Ebanghelyo. Dahil naroon ang picture ng katawan ni Kristo, ng kanyang pagkabayubay doon sa krus, ang kanyang dugo na dumanak. So in a way, parang natitikman mo yung gospel na hindi mo yung magagawa virtually. Hindi yan magagawa kung napapaliban natin. Yung lalo na wala tayo sa mga pagtitipon na naroon yung Lord's Supper. Na tayo dapat na yung Tagalog na wala sa isip ko yung word na supper, yung tinitake natin yung hapunan na yun, nang sama-sama, hindi po natin yun magagawa kung tayo ay nasa virtual. Yun ang kanya sinabi dito sa mga ordinansang ito, baptism and Lord's Supper, ang gospel ay natitikman natin, nahahawakan, nakikita at naririnig. So, yung mga simbolo na ito, yung baptism and Lord's Supper, ay mga bagay na hindi mo talaga ma-experience kapag nasa likod ka lamang ng cellphone mo. Hindi mo yan ma-experience. At pangwalo na dahilan po rito na makikita natin, meron kang tungkulin na dapat gawin.
meron kang tungkulin na dapat gawin. Kung ikaw ay isang mananampalataya, meron kang tungkulin kapag ang church ay nagtipon. Hindi lang tayo kapag nagtipon na tayo ay mauupo lamang o di kaya ay yung ginamit nga na term minsan ng nangaral dito ay spectator ng Kristiyano o ng mananampalataya. Meron tayong tungkulin. At gusto ko pong bigyan ng linaw dito, ang gawain ng ministry ay hindi po gawain lamang ng mga pastor o ng mga leaders ng simbahan. Ang gawain ng ministry ay gawain ng lahat ng mga mananampalataya, ng bawat isang mananampalataya. Ang bawat isang mananampalataya, again, katulad ng kanina, ay mayroong kanya-kanyang spiritual gifts. At yung spiritual gifts po na yan ay dapat nating gamitin. Hindi mo po yan magagamit sa likod ng cellphone. Hindi mo yan magagamit kung nasa Zoom lamang tayo. Hindi mo yan magagamit kung hindi ka kasama sa pagtitipon. So doon pala may na-miss ka na. May na-miss ka na na part na dapat mong gawin at may na-miss ka na na part na dapat gampanan ng iba naman sa'yo. Nakuha niyo po? Dahil, again, meron tayong kanya-kanyang responsibilidad na dapat gawin o tungkulin sa bawat isa. So na-miss mo na maglingkod sa iba, na ibang mga mananampalataya, and at the same time, na-miss din nila na maglingkod sa iyo, na maglingkuran tayo sa isa't isa. At pangsyam na dahilan, ang worship natin ay nagsisilbing patotoo. Ang ating pagsamba ay nagsisilbing patotoo. Yes, totoo po yan. Totoo po yan. Sinasabi ng Biblia na yung pag-ibig natin ng mga mananampalataya sa isa't isa, ay diyan po nakikita ng mga hindi mananampalataya na tayo'y tunay nga ng mga disipulo ni Kristo. Yung ating pagsamba ay nagsisilbing patotoo. Sabi po niya rito, bawat linggo nakakaranas tayo ng mga hamon at trahedya sa buhay. Kaya nagtatanong tayo kung saan ba mahanap ang grasya at katotohanan sa buhay. So yes, maraming mga paraan para mag-serve tayo sa iba online. May iba't ibang mga paraan. Pwedeng in a way ay mag-message ka sa iyong kapatiran, magpaalalahanan tayo. Pero iba pa rin na narito tayo sama-sama na sumasamba. At yung sama-sama natin po na pagsamba ay nagsisilbing patotoo sa atin bilang mga mananampalataya na makikita ng mga tao sa paligid natin na tayo nga'y tunay na iglesia ng Diyos. Na tayo nga'y tunay na mga disipulo ni Kristo. At pangsampu na makikita natin dito, dahilan, ang pangungumusta ay nagbabago ng buhay. Ito'y nagbabago ng buhay. Hindi karaniwan, sabi niya na ito'y nasa huling puntos, isang simpleng pagbati na nalimitahan at naging komplikado sa panahon po natin nung nakaraang pandemya. Makita po natin yan. Ang hirap magbatian, ang hirap magkamustahan, lalo sa physical, kumbaga ito'y nalimitahan. Pero makita po natin sa buong New Testament, ang mga manunulat ay hindi lamang nangungumusta sa mga churches. Alam niyo po ba, makita natin sa mga epistles, right? Sa mga epistles ni Apostol Pablo, makita natin na siya'y nangungumusta. Kamusta na kayo dyan sa lugar ng Epeso? Kamusta na kayo dyan sa lugar ng Colose? Naroon ang pagkukumustahan nung panahon ng New Testament. At sabi dyan, hinihikayat din nila na magkumustahan ang mga Kristiyano sa isa't isa. Na tayo bilang mga mananampalataya ay magkamustahan. Sabi niya rito, alam mo ba kung anong pinakamasaya at nakakamangha sa moments ng pagsamba? Ng pagtitipon. Sabi niya, ito ay ang kamustahan. Kaya't kinakailangan nating magkita-kita, sabi niya. So makita mo natin, ito yung mga dahilan na kung bakit nga ba kailangan natin na magtipon-tipon? Bakit hindi na lang dun sa
sa convenient, na paggising mo, makikinig ka na lamang, tapos, or di kaya gagawin mo yung ibang mong gawain, at yun na. Bakit? Dahil narito po yung mga dahilan, mga biblikal na mga dahilan kung bakit tayo dapat narito sa iglesia, nagtitipon-tipon, magkakasamang umaawit, magkakasamang sumasamba, naglilingkuran sa isa't isa, ginagampanan yung kanya-kanyang mga tungkulin, mga spiritual gifts natin, at magampanan natin para palakasin, para i-edify ang bawat isa po sa atin. At mga kapatid, yes, maari na, well, narito naman kami na, no? Sa morning service. Pero ito pong pagtitipon ay applicable din po sa evening service. Ito po ay applicable din sa prayer meeting. Ito po ay applicable sa bawat mga pagtitipon na itinalaga ng iglesia o tinalaga ng Panginoon para ang iglesia, ang kanyang mga anak ay magsama-sama, ay magtipon-tipon. No, makita po natin. Makita natin, kung meron man tayong pagkukulang sa bagay na ito, makita natin na ito pala yung mga dahilan kung bakit. At makita natin na mahalaga na tayo dapat nagtitipon-tipon, nagsasama-sama bilang iglesia, bilang mga mananampalataya. Tayo po ay sumaglit na manalangin. O Diyos naming dakila, salamat po Panginoon sa iyo. Salamat po Panginoon sa iyo sa biyaya mo Panginoon sa amin na kami ay iniligtas mo. At kami Panginoon ay hindi mo lamang iniligtas kundi inilagay mo kami sa iglesia kung saan kami magkakaroon ng mga kapwa naming mga mananampalataya na sasamba rin naman sa iyo, Panginoon. O Diyos, tulungan mo po kami na magkaroon ng gayong puso na maglingkod sa bawat isa, Panginoon. Na maipakita ang aming pag-ibig sa kanila, maipakita ang aming pag-ibig sa ibang mga mananampalataya. Na yung pag-ibig namin, Panginoon, na hindi nakatuon sa aming mga sarili, kundi nakatuon sa iba. O Diyos, tulungan mo po kami na makita yung kahalagahan namin bilang mga mananampalataya na kami po ay magkakasama, nagtitipon-tipon. Kami po, Panginoon, ay magkasama na nagagalak na pinagpipiestahan ang salita ng Diyos. Na kami po, Panginoon, ay magkakasama na umaawit sa iyo, Panginoon. Na kami po ay magkakasama na sumasamba sa iyo, Diyos. Makita nawa namin, Panginoon, ang mga kahalagahan ng lahat ng ito. At tulungan mo kami, Panginoon, na luwalhatiin ka sa lahat ng bagay sa aming pong mga buhay. Ito po ang aming samadalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Thank you very much po, Brother Daryl. And that last point really caught my attention. No? Sinabing, ano yung pinaka-last point? Pangangamusta. Yung pagbati natin. At biglang nag-click sa isip ko, di ba paulit-ulit sa New Testament, greet one another with a holy kiss. That's a command. Pero hindi lang basta kiss, it's a holy kiss. Hindi ibig sabihin sa sign of the cross muna sila bago mag-kiss. But it's a sanctified, it's different. Hindi siya basta yung binati mo, yung teacher mo, o binati mo yung kamanggagawa mo sa opisina. There's something different sa pagbabatian na magkakapatid. At what sanctifies it is because we are God's children. And mahirap magawa yun. At hindi magagawa yun virtually. Isa yun sa mga napakagandang bagay. So, 10 reasons, biblical and very practical reasons why we should come back to church. And nawa, kaya patuloy na sa atin na mga sa biyaya ng Diyos, nagtutuloy-tuloy na sa mga pagtitipon, lalo pang uminit sa mga nagpapabaya dito, ay nawa ay una magsisi at tayo ho ay bumalik sa pagtitipon at ito ho ay malinaw na kalooban ng ating Panginoon. Thank you for those wonderful reminders and truths. At tayo dadako ho sa ating 10-minute break. Isi-set up po yung ating Zoom for our prayer time. So mag-break time po muna tayo. God bless po.